Kung babalikan natin ang kasaysayan, ito'y kinuha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Sutratul Muntaha. Di ba? At siya'y ipinanig ni Jibril subhanahu wa ta'ala. Ang awan ni Allah ay sobrang lawak. Ang pagsasagawa ng may matalimtin na pagbabalik loob. At huwag na natin ulit balikan o gawin yung bagay na yun. Kung minsan, ginagawa natin ang pagbibitaw o pagpapapaya sa kapatid o aking mga alipin na nagmalapis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, sa mga nagsaya laban sa kanilang mga sarili. Huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa kapag ni Allah. Katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan siya ang lagi ng mapagpatawad, ang pinaka-maawain. Sa pagpapaliwanag ng ayat, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nagpupuri at ipapasalamat tayo sa Kanya at tayo humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. At tayo nagpapatungkot kay Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapag-iligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang makakapagpatnubay sa Kanya maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Siya'y isang walang kasama sa Kanyang pagka-Diyos. At ako'y sumasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugod sa mga niya nawa biyaya at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng sumunod sa Kanyang mga mabubuting gawain, sa Kanyang mga pamilya at kamag-anak, at sa Kanyang mga sahaba o mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumunod sa Kanyang kabutihan hanggang sa huling araw. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang nais kong ibahagi na paksa ngayong araw na ito ay patungkol sa sala, sa pagdarasal, na inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y obligado sa ating mga kamusliman. Ito ay paalala, syempre una sa ating sarili. Sapagkat napakahalaga nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi ni Allah, at hindi ko nilikha ang jin at tao malibang sila nga ay sumamba sa akin. Sa maikling pagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, bawat Muslim, lalaki man o babae, ay nararapat na sundin ang pamamaraan ng pagsasagawa ng sala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat winika ng mensahero ni Allah, magsagawa ng sala sa pamamaraang katulad ng pagsasagawa ko ng sala. Rawahu Bukhari. Pinaiulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minash
الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sa pagkakasabi sa ating wika, at kayo ay magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng zakat at magsiyuko kayong kasama ng mga nagsisiyuko sa pagsagawa. Kung papansinin natin mga kapatid, ito yung pamutos na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpapaliwanag ng ayah, sinasabi dito na magsipasok kayo sa din ng Islam. Sa pananampalatayang Islam, isagawa ninyo ang pagsasala sa tamang pamamaraan ng katulad ng pagsasagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibigay ninyo ang karapatan mula sa inyong mga kayamanan na isinaan ni Allah sa pamamagitan ng kanyang sugo, ang tinatawag na zakat. At yumuko kayo kasama ng mga yumuyuko mula sa ummah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ito yung matatagpuan natin sa maluwalhating Quran. Maraming beses na banggit ang patungkol sa salat. At isa sa mga nakakalungkot mga kapatid, sa kabila ng hirap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kabilang ng kung paano niya kinuha ang utos na ito, ang ilan sa mga kapatid natin ay napakadali lamang bitiwan ito para ipagpalit. Subhanallah. Patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayah sinabi ni Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairihi taqiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. At magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay ng kawang gawa at anuman ang inyong inilabas o ibinigay na kabutihan para sa inyong mga sarili, ito ay inyong matatagpuan kay Allah. Katotohanan si Allah ay ganap na nakikita ang anumang inyong ginagawa. So kung papansin natin mga kapatid sa ayat, sinabi sa pagkakasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, anumang kabutihan na ginawa natin sa ating sarili, ito yung ating matatagpuan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpapaliwanag ng ayat, sinasabi rito na magpatuloy kayo o mga mananampalataya o kayong mga mananampalataya. Sino tayo? Sa pagsasagawa ng sala sa tamang pamamaraan at sa pagbibigay ng mga obligadong kawang gawa. At sa bawat kabutihang inyong gagawin ay para rin lamang sa inyong sariling kapakinabangan. Matatagpuan ninyo ang gantimpala ni Allah sa paggawa ninyo nito roon sa kabilang buhay. Si Allah ay basir. Siya ay walang hangganan, ganap na nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa, na walang anuman ang nalilihim sa Kanya at siya rin ang magkakaroon ng gantimpala sa inyo. Isa sa mga dapat natin tandaan mga kapatid, na kung may mga biyaya o may mga hinahangad tayo dito, natural lang tayo maghangad ng gantimpala. Huwag natin isipin na ang mga gawang kabutihan na ginawa natin ay wala na yun. Sa pagpapaliwanag ng ayat, yung mga kabutihan na ginawa natin, ito yung matatagpuan natin sa kabilang buhay. Actually, hindi ito yung buhay dito sa mundo. Hindi tayo permanente dito. Lahat tayo ay lilipas. Sinabi ni Allah sa maluwalhating Quran, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makalanas ng kamatayan. So, di ba, tayo dadating sa kabilang buhay at iyang nandun tayo, gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa kasunod na ayah, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. O kayong mga naniniwala, humingi kayo ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Tunay na si Allah ay laging nasa panig ng mga matiisin. Magpatulong, magpasaklolo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at kalakip-ang pagdarasal, ang pagsasagawa ng sala. Dahil sinasabi rito, kung kayong mga naniniwala, humingi kayo ng saklolo kay Allah sa lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga nangyayari sa inyo.
kasama ng mga matiisin sa pamamagitan ng kanyang tulong at ng kanyang gabay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung tayong magpatulong sa kanyang magpasaklalo sa pamamagitan ng pagtitiis at kalakip ang pagdarasal. Yung mga matiisin na banggit sa maluwalhating Quran, kung saan sinabi ni Allah, kung ano man ang dumako sa kanila na mga sakuna, mga pagsubok, sila ay nagsasabi, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami kay Allah nagmula at sa kanya din kami muling magbabalik. Sa ibang aya, sinabi ni Allah, ito'y puro patungkol sa pagdarasal, sa pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi dito sa aya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Sa pagkakasabi sa ating wika, sinasabi rito na pangalagaan ninyo ang 5 takdang pagdarasal at lalo na ang panggit ng dasal. At tumayo kayo sa harap ni Allah ng may tapat o taimtim na pagsunod. Kung bakit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan, ibig sabihin, ingatan natin. Alin, itong inutos niya, itong salat na ito, salatul fajr, salatul duhur, asar, maghrib, isya, ito yung pinag-utos niya Allah na ingatan, maging ang salatul asar, ang paggit ng salatul asar. Sapagkat sa hadith na naiulat mula kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ang sino mang sinadya o kinaligtaan niyang hindi gawin o kinaligtaan niya na ang salatul asar, ang katumbas nito para siyang nawalan ng yaman at pamilya. Ano lang? Diba? Sa kasunod dito sinabi, katotohanan niya ang mga naniniwala at gumagawa ng mga gawain matuwid at nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng kawang gawa para sa kanila ay mabuting gantimpalang nagmumula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Sa pagpapaliwanag ng aya, sabi rito, katiyakan yaong mga naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay. Hindi ba't kasama sa paniniwala natin paniniwala sa kabilang buhay? Sa mga gumagawa ng mabubuting gawa, ginagampanan ng pagsasala ayon sa pagkakautos ni Allah at ng kanyang mensahero. At ibinibigay nila ang mga obligadong kawang gawa mula sa kanilang mga yaman. Ang para sa kanila ay dakilang gantimpala sa kanilang Rabb na tagapaglikha na siyang nagkakaloob ng kabuhayan sa kanila. Wala silang dapat ipamamba sa araw ng muling pagkabuhay at wala rin silang dapat ikalungkot sa anumang hindi nila nakamtan dito sa mundo. Dahil minsan sa kabila o kasabay ng pagbaba ng ating pananampalataya, kapag may mga bagay tayo na hindi natin nakuha dito sa mundo, may pagkakataon na dinadamdam natin yun at para bang iniisip natin na tayo yung mga gawain natin ay baliwala lang. Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay may pangako sa kabilang buhay na kung saan doon niya gagantimpalaan ang ibibigay mga gantimpala ng mga nagsumikap rito sa mundo. Sinabi niya Allah, walang akhirat khairul laka minal ula. Higit na mas mainam na ang kabilang buhay kaysa sa mga naunang buhay niyo rito sa mundo. Diba? So, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ito yung pagpapaalala ko na sa ating sarili. Lalo kung tayo dumaranas ng mga pagsubok, sapagkat ito'y binika ni Allah, tayo susubukin sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, mga pananim, ngunit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. At ang pagdarasal at ang pagbati ng kapayapaan naway mapasa pinakamahusay sa lahat ng mga propeta at ng mga sugo, ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng kanyang pamilya at kamag-anak, at sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga kasunod, at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang kabutihan. Mga kapatid, sa nananampalatayang Islam, nais kong banggitin ang isa sa mga kasaysayan na nangyari sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itong mga pagkakataon nito ay kasama niya ang kanyang mga tagasunod, na may dumating sa kanila na isang lalaki na walang bakas ng paglalakbay, at ito'y nakasuot ng napakaputing damit. So mga panahon na yun, napaka-imposible kapag tinitisyerto na sa mga oras na yan ay walang bakit sa ilang paglalakbay. Itong lalaking na to umupunto sa harapan ng mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam, at kanyang sinabi, "Ya Muhammad, akhbirni ala Islam." O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Islam, parilingin natin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya't kanyang sinabi ng mensahero ni Allah, al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa tuqima as-salat, wa tu'ti az-zakat, wa tusumma Ramadan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Sa pagkakasabi sa ating wika, ang Islam ay ang pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo. At pagkatapos nito, itatag mo ang obligadong pagdarasal at ipagkaloob mo ang tatungkulang kawagawa at mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan at pagsagawa ng pilgrimahe sa bahay ni Allah ayon sa iyong kakayahan. Ito'y ang tinatawag na 5 pillars of Islam. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Allah, "Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay ipinag-utos na sa inyo kagaya ng pagsasalutos sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. So ang pag-aayuno pala ay hindi lang may para sa atin inutos, bagkus ito pala ay inutos din sa mga nauna sa atin. Ha? Sa kasunod nun, ang pagsasagawa ng pilgrimage sa bahay ni Allah na ayon mismo sa ating kakayahan. Pero ang isa sa mga mahalaga rito, mga kapatid, pagkatapos natin sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling mensahero, magsagawa tayo ng salat, pagdarasal, sapagkat ito'y inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan makakarinig tayo ng mga dahilan o ng mga aliban na okay lang na hindi na ako magsala dahil nasa puso ko naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung talagang nasa puso natin si Allah, sundin natin ang kanyang ipinag-utos at ang inutos ng kanyang mensahero. Ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang huling sugo. Pagdating ito'y napakahalaga. At ang salat, ang itatanong ni Allah ito pagdating sa kabilang buhay kung paano natin ito ginampalan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa Al-Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innani anna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa pagkakasabi sa ating wika, patotohanan, ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay sambahin mo, tanging ako, at magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Pagkus sinabi ni Allah, magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Sa kabila ng pag-alala kay Allah subhanahu
nakakasumpong sa ating puso ng kapanahugan. So, napakahalaga mga kapatid sa pananampalataya. Sabi sa pagpapaliwanag na kaya, katiyakan, walang pag-aalinlangan, ako si Allah, la ilaha illa ana, walang sino man ang may karapatan, at karapat dapat na sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang sala bilang papuri at pag-alala sa akin. May maraming tayong matatagpuan, maging sa Quran, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ng mga patungkol sa sala. Kaya napakahalaga nito at bilang pagpapaalala una sa aking sarili, syempre gusto ko rin paalalahanan ng ilan sa ating mga kapatid. Sa naiulat mula sa hadith na mula kay Imam Ahmad, sa pagsasalaysay na sinasabi rito, ang sino mang Muslim na ginagampanan niya ang sala, pagdarasal, itong ikalawang haligi sa pananampalatayang Islam, nang dahil kay Allah, ang kanyang mga kasalanan ay natatanggal, katulad nitong mga dahon na nalalaglag mula dito sa sama. Lahat naman tayo may mga pagkukulang, may mga pagkakamali rin tayo. Pero ito yung benefits ng sala. Sa kabila ng isinasagawa natin ito, ng ginampanan natin ng 5 beses sa isang araw, nakatutulong para mabura o patawarin niya ang mga sa ating mga kasalanan. Di ba? Wala naman nagsasabi na hindi ko na kailangan magsala kapag ako ay pagpaparaiso na. Sa pagbabalik sa atin ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, isang kilalang scholar ng Islam na nagturo na ang sinadya o kinaligtaan ng mga panalangin yung sala ay hindi maaaring gawing qada dahil ang mga ito ay isang malaking kasalanan at ang kanilang pagbabayad sala ay sa pamamagitan ng tawbah, ng pagsisisi kay Allah subhanahu wa ta'ala, palakip ang istighfar, paghingi ng kapatawaran, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagdarasal. Diba? So, pagbabalik loob, pagsasagawa ng tawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin na hindi na natin muling babalikan yung ganong klaseng gawain na pagsumikapan natin na hindi dito. Dahil ang sala, ang pagdarasal natin, ulit yung wudu natin, darating ang oras o ang panahon na hindi na tayo ang gagawa nito. Iba na ang gagawa nito. At yun ang mga oras na kung saan tayo ay dadasalan na at iahalitan tayo sa dilim. So paano? Diba? Kung paputol-putol yung sala natin at hindi natin isinasabuhay, hindi natin ginagampanan, patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang at bigyan naman tayo ni Allah ng biyaya at ng pagtupad sa mga obligasyon na kanyang ipinagutos sa atin. Sa isang hadith na naiulat mula kay Imam Muslim, sa pagkukulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, na sinabi na mensahero ni Allah, sa tingin ba ninyo kung sakaling may isang ilog sa tabi ng pintuan ng isa sa inyo na pinaghugasan niya bawat araw ng 5 ulit, may matitira pa kayang anuman mula sa karumihan sa kanya? Ibig sabihin, kung may isang tao ba na 5 beses naglilinis sa ilog or sa katabi ng bahay niya na ilog, may matitira pa kayang dumi sa kanya? Ang sagot ng mga kanyang tagasunod, mga sahabat, wala na ya Rasulullah. Wala na, sapagkat 5 beses siya naglilinis ng kanyang katawan. Sa pagkakasabi ng mensahero ni Allah, kaya naman iyon ay tulad din ng 5 sala, pinapawi ni Allah sa pamamagitan nito ang ilang mga kasalanan. So, sa pamamagitan nun, ng pagtupad natin ng obligasyon natin kay Allah, na mga iba pang ipinagutos niya, pagbibigay ng pawang gawa, pagtataguyod ng sala, tayo'y nagkakamit ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sa mga oras na ito, hindi natin masyado pinapahalagahan ng sala o ang pagdarasal, isipin na natin maigi habang tayo ay nabubuhay pa, sapagkat sinabi ni Allah ang lahat ng may buhay, ang lahat
ng may buhay ay makatitigil o makalalasap ng kamatayan. So huwag natin hintayin na tayo magsisi pa sa huli. May mga tao sa impyerno na tinanong na bakit sila nasagdak sa kapahamakan na yun. Ano ang tugon nila? Kami ay hindi kabilang sa mga nagsipagtaguyod o nagsipagsagawa ng pagdarasal. Maging sa mga nagsasala, binalaan ni Allah, fawailun lil musallin, pasawian sa mga nagsasagawa ng sala, na sa kanilang mga sala ay pamaya. Na hindi nila inaalagaan, pinahahalagahan ang obligadong inutos ni Allah. Itong ikalawang haligi sa pananampalatayang Islam. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ito'y kinuha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Sutratul Muntaha. Di ba? Nang siya ipinanig ni Jibril. At pagkatapos, nakasalubong niya si Musa alaihi salam hanggang sa nagpabalik-balik sapagkat ang inutos sa kanya ni Allah ng mga panahon na yun ay 50 times. At ito'y nabawasan, nakasalubong niya si Musa alaihi salam. Balikan mo, baka pwede mong tawaran. Bawasan, baka hindi kayanin ng umma mo hanggang sa ito ay naging 5. Pero mga kapatid, sa pananampalataya Islam, kung tayo ay nakatipid pa at hindi pa kuyang lahat, bukas pa ang pintuan ng tawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang awa ni Allah ay sobrang lawak, di ba? Mapagpatawad si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gagawin naman natin ay mulit tayong manumbalik sa pagkakasabi ng ating mga ulama, ng ating mga scholar, ang pagsasagawa ng may matalimtim na pagbabalik loob. At huwag na natin muling balikan o gawin yung bagay na yun kung minsan ginagawa natin ang pagbitaw o pagpapabaya sa sala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbiga para sa maluwalhating Quran. Kaya sinabi, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin, o aking mga alipin na nagmalapis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, sa mga nagsayang laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa kapag ni Allah. Katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan siya ang lagi ng mapagpatawad, ang pinaka-maawain. Sa pagpapaliwanag ng ayat, sabi rito, o aking mga alipin na nasa kasamaan at nagmalabis na pamaapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anumang ipinag-uutos sa kanilang mga sarili na kasalanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah dahil kahit sa dami ng inyong kasalanan, katiyakan si Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan ng sinumang nagsisi at umiwas sa kasalanan kahit ano man ito. Katotohanan siya ay Al-Ghafur, ganap na mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi mula sa kanyang mga alipin na Ar-Rahim at napakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanila. Ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak. Sa mga oras na ito, maaari po tayo magsagawa ng pagbabalik loob. Huwag natin piliin ang mga makabundong buhay. Kung sa trabaho natin, isasagawa natin yung sala, yung pagdarasal, itong 5 obligado na ito, nagagampanan natin dito sa trabaho natin, biyaya yun ni Allah. Magpasalamat tayo kay Allah dahil hindi lahat ng mga kapatid natin ay nagagawa ito at naisasagawa ito sa mismong pinagtatrabaho nila. Ito'y naging pagsubok. Kaya kung tayo yung nakakapagsagawa ng ibadah, ng pagsamba, lalo sa araw ng Biyernes, ito'y malaking pagpapasalamat at ipagpasalamat natin kay Allah. Dahil sa mga pagkakataon na to, yung mga ilan sa ating kapatid na gustong pumunta ng masjid, gustong umatin sa Salatul Jumu'ah, hindi nila magawa. Pero tayo nandito, alhamdulillah, ipagpasalamat natin to kay Allah at naway ingatan natin ang mga biyayang ipinagkaloob ni Allah sa pamamagitan ng pagpapasalamat.
قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم